Nagbabalita, naglilingkod sa lahat ng Pilipino. Aliw Broadcasting Corporation noon hanggang ngayon. 73 taon sa dagupan. 89.3 DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Todong balita, Lunes hanggang Sabado dito sa DWIZ-FM 89.3 News Radio Dagupan. Good morning mga kaibigan. Naimbag na bigat, kanyayo amin na po. Araw ng Lunes, ngayon ay April 13 at oras na ng ating programang Todo Balita at Komentaryo sa DWIZ Dagupan. Muli tayo ay magkakasama-sama hanggang alas 6 ng umaga. Inyong maririnig mga balita kaganapan sa lalawigan ng Pangasinan, sa ibang bahagi ng bansa at sa ibayong dagat. Ang inyong katoda balita, ako si Liway Manantan Iparagire. Ang aking partner si Kaaron Susan daw. At sa technical kasama natin Kaaron Richard Olanday. Sa ulo ng mga balita sa balitang nasyonal, presyo ng petrolyo hindi na maibabalik sa 60 pesos per liter ayon kay Secretary Garin. Todo balita. Sa kaugnay na balita, magkakaroon ng rollback sa diesel at gasolina bukas, April 13. Todo balita. Malacanang Press Corps pumalag sa paratang na pinagtatakpan kalusugan ni Pangulong Marcos. Todo balita. Sa balitang lokal, bayan ng Bulinaw pinalalakas ang tourism sa kasama na dito ang pagsasagawa ng Mangunguna Festival Farm Tour. Todo balita. Schools Division Superintendent ng lungsod ng Dagupan mamamaalam na kanyang successor ang kasalukuyang Assistant Schools Division Superintendent. Todo balita. COMELEC pinapaalala, voters registration tatagal lang hanggang May 18. Todo balita. Sa balitang pampalakasan, importless beermen basag sa hotshots. Todo balita. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Inamin ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na hindi na maibabalik sa 60 pesos kada litro ang presyo ng mga produktong petrolyo sa bansa. Ito'y bunsod na rin anya ng structural damage na idinulot ng tensyon sa gitnang silangan. Ayon kay Garin, nananatiling unpredictable ang kaguluhan sa rehiyon at kahit ngayong humupa na ang tensyon, ay maaaring matagalan pa ang pagkukumpune sa mga oil-related facilities na naapektuhan nito. Samantala, sinabi ni Garin na kung tama ang implementasyon, ang fuel subsidy ng pamahalaan para sa mga jeepney drivers ay maaaring tumagal ng mula 3 hanggang 4 na buwan. Una nang inianunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magkakaroon sila ng 10 pesos kada litro sa fuel subsidy para sa public utility vehicles sa loob ng 3 buwan. Ito ay sisimulan sa Metro Manila at limitado ng hanggang 150 litro kada linggo lamang. Patungkol pa rin sa presyo ng gasolina, inanunsyo ni Department of Energy Secretary Sharon Garin kahapon na magkakaroon ng rollback na 20 pesos per 0.89 pesos at 20 pesos 0.89 centavos kada litro ang presyo ng diesel sa bansa ngayong linggo. Sa isang Facebook post, sinabi ni Garin na magkakaroon din ng tapya sa presyo ng gasolina na aabot sa 4 pesos 0.43 centavos kada litro. Samantala, ang presyo ng kerosene ay inaasahang bababa rin, nasa 8 pesos and 50 centavos kada litro. Ayon kay Garin, ang naturang estimated price adjustments ay para sa April 14 bukas, araw ng Martes hanggang April 20.
Nilinaw naman ni Garin na bagamat hindi lahat ng gasolinahan ay pare-pareho ng pump prices, ang minimum rollback anya o bawas presyo sa Martes o bukas ay dapat napasok sa kanyang tinukoy na estimates. Naglabas ng pahayag ang mga mamamahayag na kasapi ng Malacanang Press Corps kung saan mariing pinalagan ang aligasyon na sila ay kayang bayaran at nagpapagamit para pagtakpan ang totoong estado ng kalusugan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa MPC o Malacanang Press Corps, batid nila na ang kalusugan ng Pangulo ay mahalagang aspeto ng pambansang seguridad. Sinabi nila sa kanilang statement na ang mga balitang inilalabas ng MPC ay may malinaw na basihan, mga report na nakalap sa pamamagitan ng pagtatanong sa mga taong may kinalaman sa issue o mismong nasaksihan ng mga mamamahayag. Ayon pa sa Malacanang Press Corps, ang kanilang mga ibinabalita ay biniberipika para masigurong tama at totoong bahagi o totoo bago ibahagi sa publiko. Habang mabilis na lumalawak ang artificial intelligence o AI sa iba't ibang industriya, may bagong tanong na umuusbong: gaano karaming enerhiya ang kakailanganin nito at paano mapapamahalaan ng mga telecommunication company ang mga pangangailangan sa enerhiya ng responsable. Isa ito sa mga pangunahing paksa na tinalakay sa GSMA Mobile World Congress 2026 kung saan sinamahan ng Globe ang mga leader mula sa energy at technology sectors, kabilang ang Google, RGR Green, Schneider Electric at ang International Energy Agency upang suriin ang epekto sa kapaligiran ng AI at ang papel na maaaring gampanan ng mga kumpanya upang napapanatili ang paglago ng digital. Sinabi ni Globe Chief Sustainability and Corporate Communications Officer Yoli Crisanto, ang inobasyon ay dapat umusad ng responsable habang lumalawak ang mga bagong teknolohiya. Sa iba pa natin mga balita, magiging 40% na ang discount sa pasahe ng mga senior citizen, estudyante at persons with disabilities kapag naipatupad na ang service contracting program ng Department of Transportation. Ito ang nabatid kay Senior Citizen Party List Representative Rodolfo Ompong Ordanes. Kaya ngayon pa lamang ay pinalalahanan nito ang mga matatanda na 60% na lamang ang babayaran naman ito kapag nasimulan na ang programa. Unang inanunsyo ng Malacanang na naglalaan ang mga ito ng 800 million para bayaran ng mga public utility jeep, pampasaherong bus at EDSA carousel sa kanilang pamamasada sa May 823 na ruta. Tumaas ng 28% ang insidente ng sunog nitong unang 3 buwan o first quarter ng 2026. Ito ayon sa Bureau of Fire Protection ay mula sa 3,184 fire incidents noong first quarter ng 2025, umabot naman sa 4,092 ngayong 2026 sa kaparehong period. Gayunman, bumaba sa 18% ang fire-related death na mula 122 ay naging 100 ngayong first quarter ng 2026. Ang faulty electrical wiring pa rin ang nananatiling top 1 na ugat ng sunog sa buong bansa. Ikalawa ang open flame incidents at ikatlo ay ang embers at sparks. Nanawagan si Senador William Gatchalian sa pamahalaan agarang magpatupad ng isang coordinated interagency strategy upang maprotektahan ang matrabaho at makapagbigay ng suporta sa micro, small and medium enterprises o MSMEs na lubhang naapektuhan ng tensyon sa gitnang silangan. Ang kay Gatchalian, bahagi ito ng mga short-term proposal na binuo ng Proactive Response and Oversight for Timely and Effective Crisis Strategy o PROTECT Ad Hoc Committee. Bilang chairman ng PROTECT Panel, iginiit ni Gatchalian na dapat maglaan na ang pamahalaan ng concessional credit para sa MSMEs at pansamantalang tulong operasyon para sa mga sektor na labis na naapektuhan ng pagtaas ng presyo ng langis. Itinatapon na lang ang tambak ng mga itlog, penoy at balut na hindi na maibenta dahil sa epekto ng mataas ng presyo ng petrolyo at mababang demand mula sa farm hanggang sa ordinaryong retailer stores. Batay sa isang viral video,
Ang mga itlog, penoy at balot ay nakatambak sa basura dahil hindi maibenta ng isang farm sa Candaba, Pampanga. May mga video rin ay pinamimigay ng libre ang mga tray ng itlog upang mapakinabangan ng mga kababayan nila sa kanilang lugar. Reklamo ng mga nagpapatakbo ng farm, wala nang humahango sa kanilang mamimili dahil sa matumal na bentahan at hindi rin nakakapagbiyahe para i-deliver ang mga itlog dahil sa mataas ng presyo ng diesel. Nangangamba rin ang mga empleyado ng farm na mawalan sila ng trabaho kung patuloy pa rin pagbagsak ng bentahan na mauuwi sa pagtigil ng operasyon. Hiniling ni Manila Representative Rolando Valeriano sa Department of Energy na buksan ang libro ng mga kumpanya na langis upang matukoy kung may hoarding, profiteering o economic sabotage sa nagdudulot ng pagtaas ng presyo ng langis sa bansa. Sa isang panayam, sinabi ni Valeriano na matagal nang pinapasan ng taong bayan ng umano'y sabuatan ng mga oil companies, ngunit wala ni isa sa mga ito ang umaamin. Iginit din niya na mahirap paniwalaan hindi na pagsamantalahan ang sitwasyon, lalo na nung agad magtaas ng presyo ang mga kumpanya kasunod ng paglala ng tensyon sa gitna ng silangan. Samantala, sinabi rin ng mababatas na tila nagbibingi-bingihan ang mga kinaukulan sa kabila ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis sa bansa. Sa gitna ng mga balita na nagpapahiwatig na may hindi magandang nangyari sa kalusugan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ibinahagi mismo ng Pangulo at ni First Lady Liza Marcos ang mga larawan ng kanilang dinner noong Sabado ng gabi, April 11. Nilagyan pa ng Pangulo na caption na "Took Liza out for a quiet dinner, just a bit of time away from the day." Sa panig naman ng unang ginang, nilagyan ng caption ang mga ibinahagi niyang larawan ng "Sometimes it's just nice to slow down and enjoy each other's company." Base sa post, ang kanilang dinner ay nangyari sa Feinstra sa Soler. Nauna rito sinulatan ng Presidential Communications Office at Department of Information and Communications Technology si Meta CEO Mark Zuckerberg dahil sa patuloy na pagkalat ng fake news sa kanilang platform. Nanawagan ang Climate Change Commission o CCC sa publiko nitong Biyernes na maging maingat dahil sa mataas na heat index level sa ilang bahagi ng bansa na pumalo na sa danger category. Sa social media post, ibinahagi ng CCC ang datos mula sa pag-asa kung saan pumalo na umano ang heat index sa pagitan ng 33 degrees centigrade at 41 degrees centigrade o extreme caution na maaari magdulot ng heat cramps at heat exhaustion danger level naman sa 42 degrees centigrade hanggang 51 degrees centigrade at extreme danger sa higit 51 degrees centigrade na posibleng maging sanhi ng heat stroke. Paalala ng CCC sa publiko na manatiling hydrated at siguraduhin sapat ang tubig sa katawan, iwasan na matagal na exposure sa init ng araw at hanggat maaari limitahan ang paglabas ng bahay lalo na sa tanghali. Para protektahan naman ang mga Pilipino sa epekto ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis, isinusulong sa Kamara ang House Bill No. 8834 o ang Kalinga Act. Layon ng panukala na maglatag ng agaran at otomatikong tugon ng pamahalaan sa tuwing tataas ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Nais din ng panukala na hindi maranasan ng mga Pilipino ang matinding epekto ng biglaang pagtaas ng presyo ng langis, karaniwang nagdudulot ng pagtaas ng pamasahe, pagkain, kuryente at iba pang pangunahing bilihin. Sa ilalim ng Kalinga Act, bubuuin ang Kalinga Program, isang whole-of-government response system na otomatikong maa-activate kapag may mga senyales ng krisis, gaya ng matinding pagtaas ng presyo ng gasolina, mataas na inflation, kakulangan sa supply ng enerhiya o kaya deklarasyon ng energy emergency. Sa ating balita sa Bayan Dagat, ikinukonsidera ni dating Vice President Kamala Harris ang muling pagtakbo sa pagkapangulo sa 2028 na posibleng magbigay daan sa kanyang pagtatangkang palitan si Pangulong Donald Trump. Inihayag ni Harris sa dating kandidato ng Democratic Party sa pagkapangulo ang pagiging bukas sa muling pagtakbo habang nagsasalta sa New York sa National Action Network o NAN convention ni Reverend Al Sharpton noong Biyernes. Matapos niyang igiit ang kanyang pagtutol sa misyon ng US sa Iran,
at magbabala tungkol sa kalagayan ng Voting Rights Act ng Estados Unidos. Tinanong siya ni Sharpton hinggil sa kanyang plano para sa 2028. I'm thinking about it, Anya. I'll keep you posted. Natalo si Harris sa halala noong 2024 kay Trump sa pamamagitan ng electoral vote na 312 laban sa 226 at may agwat na mungkahing humigit kumulang 2.3 milyong boto sa popular vote. Dumako naman tayo sa mga balitang lokal. Ipinapaalala ng Commission on Elections Pangasinan na hanggang May 18 na lamang ang voter registration. Kanya naman hinihikayat nila ang hindi pa nakapagparehistro na pumunta sa kanilang mga opisina o sa mga lokal na opisina ng COMELEC. Pero paalala rin ng COMELEC na ang araw ng Lunes sarado ang kanilang mga opisina dahil ang kanilang 4-day work week ay nag-uumpisa sa araw ng Martes hanggang Biyernes. Samantala, sa voter registration period ay nag-uumpisa sa office hours ng alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Ang mga services na kanilang inahandog ay ang kasama dito ang aplikasyon para sa registration para sa mga first-time voter, transfer from local to local, reactivation, change of name o kaya correction ng entries, inclusion o kaya reinstatement, transfer at updating ng mga records. Ang election eve ay sa November 1 at ang election day ay sa November 2, 2026. Isinagawa ang kick-off ceremony ng Mangunguna Festival 2026 sa pamamagitan ng Grand Kick-Off Parades ng mga mangingisda, magsasaka at mula sa iba't ibang barangay ng Bulinaw at makalahok sa Drum and Lyre noong Sabado, April 11, alas 5 ng umaga na nagsimula sa Balin, Bulinaw at nagtapos sa harapan ng El Pescador Resort. Pila sa mabangket ng mga komunidad o ang komunidad upang saksihan ang makukulay at mahusay na patikim sa performance ng mga contingent sa Drum and Lyre competition. Sinundan to ng sa simpleng programa pagkatapos ay ribbon cutting para sa pagbubukas ng Yatab Trade Fair. Ang Yatab Trade Fair ay ang pagpapakita ng mahusay na lokal na ani at mga produkto ng bayan ng Bulinaw mula sa organikong ani hanggang sa mga artisanal na produkto. Tampok din ang talento at pagsusumikap ng mga lokal na magsasaka at negosyante. Ang manguna ay salitang Bulinaw na ibig sabihin ay mangista, habang ang yatab ay harvest o ani. May panawagan ng lokal na pamahalaan ng Rosales sa kanilang mga kababayan, lalo na yung mga mamimili at nagtitinda sa Rosales Public Market. Ayon sa lokal na pamahalaan, dumarami ang basurang plastic at styrofoam na nagdudulot ng panganib sa kalusugan at kalikasan. Kaya naman kanilang ipinatutupad ang pagbabawal sa ilang uri ng plastic at styrofoam, hindi para pahirapan ang mga nagtitinda at mamimili kundi para protektahan ang kapaligiran, kabuhayan at kinabukasan ng susunod na henerasyon. Panawagan ng lokal na pamahalaan sa mga pupunta sa palengke magdala ng sariling bag, isang simpleng hakbang pero malaking tulong para sa lahat. At dagdag pa nila, bawat paggamit ng eco bag o kaya bayong ay may bawas sa basura, dagdag malasakit. Sa iba pa nating mga balita, pinahayag ni Bugalyon Mayor William D. na bago pa man ang kinaharap nilang krisis sa enerhiya, isa sa pangunahing proyekto ng pamahalang bayan ng Bugalyon ay ang pagsusulong ng solarization bilang alternatibong pinagkukunan ng enerhiya. Sa kasalukuyan, meron na raw silang 9 na barangay halls na fully solar powered. Ang Barangay Angarian, Barangay Asinan, Salasa, Magtaking, San Francisco, Barangay Lagit Padilla, Gasot, Kabayawasan at Barangay Pulong. Kasabay nito, fully solar power na rin ang ilang mahalagang pasilidad ng bayan tulad ng Bugalyon Sports Complex, Public Market, MSWD Building, Permanent Evacuation Center at RHU1 Building. Patunay daw ito na patuloy ang hakbang ng LGU para makatipid sa gastusin sa kuryente at matiyakan tuloy-tuloy na serbisyo para sa mamamayan. At hindi ito dito nagtatapos, tuloy-tuloy din daw ang solarization hanggang malagyan ang lahat ng 24 na barangay at ipapanggusaling pamahalaan sa Bugalyon. Sa lungsod ng Dagupan, magkakaroon ng pagpapalit ng liderato sa Dagupan City Schools Division. Gaganapin mamayang hapon ang installation and turnover ceremony. Magpapaalam na si Schools Division Superintendent Dr. Rowena Banson at ang papalit naman sa kanya ay ang kasalukuyang Assistant Schools Division Superintendent Marciano Soriano
Jr. Dadalo sa nasabing installation and turnover ceremony ang bagong Regional Director ng Department of Education, si Dr. Stella Carino. Sa bayan ng Bayambang, mula sa pagkilala sa mga katutubong pagkain gaya ng balikutsa at pokpolo ng Ilocos Norte, pagsusulat ng baybayin, paglalaro na larong hinukting ng mga ifugaw hanggang sa pagrampa ng mga etnikong kasuotan tulad ng Inabel na Ilocano at tinalak ng mga Tibuli, naging mayaman ang napulot na karanasan, aral at kaalaman na manumuhok sa mga outreach program na hatid na organisasyong Katutubo Exchange Philippines sa bayan ng Bayambang. Sa layong palalimin ang kamalayan sa katutubong kultura at pamanang Pilipino, ang nasabing aktibidad ay pinamangatang pagkain, panitikan at pamana, a lecture workshop on Filipino cultural heritage, at ito ay pinangunahan ni Dr. Edwin Antonio, isang opisyal ng National Commission on Culture and the Arts at batikang cultural workers sa tubong Bayambang. Ang seminar ay ginanap noong Abril 10 sa Municipal Museum bilang bahagi ng pagdiriwang ng National Literature Month at Filipino Food Month ngayong buwan sa pagtulungan ng Municipal Tourism Information and Cultural Affairs Office. Ang libreng lecture workshop ay dinaluhan ng mga kawani na lokal na pamahalaan sa pangunan ni MTCAO Head Dr. Rafael Saigo, Municipal Consultant on Culture and Arts Professor Januario Kutsapil, P.I. Oresti Odon at mga guro at mga estudyante. Sa lalawigan ng La Union, tuloy-tuloy ang kanilang 4-day work week. Naglabas ng Executive Order No. 13 Series of 2026 si Governor Mario Ortega. Nakasaad dito na patuloy ang 4-day work week arrangement para naman suportahan ang energy conservation. Ang kanilang work hours mula Monday hanggang Thursday ay mag-uumpisa alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Walang trabaho sa araw ng Biyernes. Ang exemption sa nasabing 4-day work week ang essential services kagaya ng nasa medical, custodial, rescue, security, library at iba pang allied services. I-maintain nila ang kanilang regular schedules para naman masiguro ang uninterrupted service. Dumako naman tayo sa mga balitang pampalakasan. Sinamantala na Magnolia ang hindi paglalaro ni San Miguel import Justin Patton para angkinin ang 120 score kontra 101 panalo sa Season 50 PBA Commissioner's Cup kahapon sa Smart Araneta Coliseum. Bumalikwas ang hotshots mula sa naunang 89 points kontra 91 na kabiguan sa Ginebra Gin Kings sa kanilang Manila Clasico para itaas ang baraha sa 3-4 kagaya ng Deermen na laglag sa ikalawang sunod na kamalasan. Samantala sa volleyball naman, aminado si Gemma Galanza na mabigat ang pressure na nararamdaman niya para makatulong sa kampanya ng Creamline sa single round robin semifinals ng 2026 Premier Volleyball League All-Filipino Conference. Bumalikwas ang Creamline mula 1-2 agwat para makatabla sa PLDT sa 4th set sa pangunguna ni Galanza at Bernadette Pons para makahirit ng 5th set. Sumanyo kabuuan ang ating newscast sa ating Todo Balita at Komentaryo. Yung pagbalita ko po si Susan Valdez Yadaw. Ako naman si Liway Manantan Iparagire. Ang oras alas 5:26 ng umaga. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown, Dagupan City. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga bisita. Inaanyayahan ko po kayo
sa aming lungsod ng Alaminos para po mabisita at ma-experience ang ating mas pinagandang 100 Islands. Marami na pong pagbabago sa ating mga isla at sana makita namin kayo dito sa aming lungsod para po makapag-swimming, makapag-enjoy kasama ang inyong barkada at ang inyong pamilya. Tara na! Dito sa Alaminos City para sa ating 100 Islands. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. Ladies and gentlemen, the new face of your favorite resto bar in Dagupan City. The original party place in town. The Music Warehouse Club Dagupan City. No need to go to Manila's top bars like Silo and BSK Club. Dagupan has it all. Fully air-conditioned with free entrance, free parking, and restrooms for all. Doors open at 7 p.m. Do well, live well, and dress really well. Find us at Paris Street, Barangay Pogo, Chico. Contact us at 075-522-2617. Reserve your tables now. Mula sa pamahalaang panlungsod ng San Carlos, Pangasinan, abangan dito sa DWIC 89.3 FM Dagupan ang mga balita, kaganapan sa lungsod. Ibabahagi rin ang mga events kaugnay sa Mango Bamboo Festival na gaganapin sa buwan ng Abril. San Carlos, maayos. DWIC. Liway Manantan at Isusang Yaraw sa Todo Balita. Oras na po natin mga kaibigan, alas 5:28 ng umaga sa pangalawang bahagi ng Todo Balita. Kasama niyo pa rin Liway Manantani Paragiret. At Susan Valdesha daw. So ngayon po ay pangatlong linggo ng buwan ng Abril. April 13 at syempre pag Lunes, para sa mga ang kanilang 4-day work week ay nag-uumpisa sa Lunes. Syempre merong Monday Flag Raising Program. Ceremony sa mga government agencies at sa mga local government units. Sa mga public schools, dire-diretso pa rin ang legacy ni Vice President Sara Duterte sa DepEd. Uninterrupted vacation, isang buwan. So, hindi sila pwedeng papasukin ang mga guro. Hindi sila pwedeng papuntahin kahit isang oras lang sa paaralan dahil nga umiiral ang uninterrupted vacation. Ayan. So, dapat yung mga gagawin nila, dalhin na nila sa kanilang kabahayan. O hindi kaya, itatawag sa kanila. Para-paraan lang mga ibang mga principal. Pero nakikita natin sa Facebook, marami yung kung saan-saan sila masyal. Parang ngayon lang sila nagkaroon ng pagkakataon na makapamasyal ng magkakasama. At saka yung walang iniisip na trabaho. Inumpisahan po yan ng Secretary ng Department of Education, si Vice President Sara Duterte, na talagang walang papupuntahing teacher sa school, walang trabahong ibibigay sa kanila. Takot na takot ang mga mga DepEd officials from regional to mga schools divisions, mga principal, talagang hindi pinapapunta ang mga teachers. At yan ay tinuloy-tuloy. Tinuloy-tuloy na hanggang ngayon. Andyan po yung uninterrupted 1-month vacation. Ayan. Ang mabuti naman, kamo, at yung sinimulan to ni BP Sara, pero itinuloy ito ng sumunod na Secretary ng Agriculture na si Secretary Angara. Kaya ito naman ay nararapat lang para sa mga teachers dahil pag araw ng pasukan, school days, kahit Friday, Saturday, Sunday, may nagtatrabaho ang ilang mga teachers dahil may mga pinapagawa sila o kailangan nilang tapusin na kasi ang trabaho po nila hindi lang magturo, marami pa, etc. etc. So, enjoy lang mga teachers sa inyong uninterrupted vacation, summer vacation for 2026. Okay, since April na ngayon, medyo maganda yung mga balita natin, bababa na magkakaroon na rollback bukas, Martes, sa presyo ng langis at gasolina. Diesel at saka 20 pesos din yung para mabalik din lang kasi last week yata yung tumaas ng ganong presyo. So babalik sa kung ang mga 4 pesos to 5 pesos ay babawas sa gas o babalik sa
90 plus. 90 plus. Although mataas pa rin. Mataas pa rin. Pero ang kagandahan nun, ang narinig natin, hindi tataas, kundi bababa. Ngayong buwan na ito. At nabahala tayo dahil nga sa kaganapan na yon, maraming mga lumalabas na hindi magagandang balita ng nakawan. At ang ninanakaw, gas sa mga LPG. sa mga tricycle. Sup-sup. Oo, tapos yung iba sa motor ng motor ng bangka, ang kanilang ninanakaw at Buo na. oo, buo na. At yung iba, yung parang nakakabahala kasi sa sobrang hindi mo naman pwede itago yung bangka mo sa loob ng bahay mo. Andun lang sa sa harapan, sa pampang. Oo, kaya lang siguro kung pwedeng tanggalin, siguro nag-iingat na rin yung ating mga mangingisda. Pero bigat nun kung magiging trabaho yun Ang bigat talaga nun kasi yung buong makina tatanggalin nila. O ngayon, wala nang makina, propeller naman na nakawin. Pero yung mga insidenteng ganyan, nung wala pang problema sa Middle East, wala namang mga naiuulat na ganyan. Pero ang tindi ng mga nababalitaan po nating mga nakawan, meron pa yung hindi lang yung side mirror ang tinatanggal sa motor, meron yung buong motor o kaya tricycle mismo ang nawala. At doon nakita doon nakita yung importance nga ng inilabas na direktiba ni DILG Secretary, yung curfew, bawal mainuman. Pero siguro yung curfew, hindi lang siguro sa mga kabataan. Kasi hindi naman kabataan na magnanakaw. Na sa lahat para magmukha na talagang nagkaroon talaga ng pandemic. Di ba ng pandemic nung talaga bawal lumabas na noon. Anong oras ito? Maaga pa lang, wala ka na makitang tao sa labas, tahimik na. At kung nangyayari yun dito sa Dagupan, mararamdaman mo tuloy. Bakit? Kasi inaasahan nga natin sa pagbaba ng sa pag-improve ng opisina ng kapulisan, hindi ba na City Police Office na nga at napakaraming kapulisan. Oo, 400 plus na. Tapos maraming nakawan pa rin ang nangyayari. Anong ginagawa nila? So parang yun maki-question mo. Ang napansin ko, walang masyadong rumuronda. Ibig sabihin yung nakikita po nating mga umiikot na mga pulis. Pansin po natin yan. Napansin nyo rin ba? Kung saan andun yung table nila, doon na lang sila. And marami po. At saka pati baterya pala ng mga sasakyan, ninanakaw na. Yung mga pulis natin, pansin lang po hindi natin binabanatan ang ating local police dito sa Dagupan. Pansin lang natin kasi merong table sila dito sa malapit sa hypermart ng SM. So that's Del Pilar Street. Meron dun sa malapit sa terminal. Dito sa malapit sa kanto naman ng A.B. Fernandez Avenue and Rizal at sa ibang area. Pero yung roving, hindi kasi natin napapansin. Pero napakaraming pulis. Napakaraming pulis kasi meron na tayong 6 na police stations at police office na ang Dagupan PNP. At ang liit lang na ang liit lang ng Dagupan para sa ganung karaming bilang ng kapulisan, pero parang hindi sila ramdam. Hindi natin nararamdaman yung ating mga kapulisan. Mas ramdam pa natin yung poso. Tama. Mas nakikita pa natin sila sa mga kalsada, although yun naman talaga yung trabaho nila, pero mas ramdam nga sila. Since tinanggal na nga itong tinanggal na yung actually sa Dagupan nagsimula yung poso, di ba? Tinanggal sa pulis ang trabaho ng traffic dahil nga sa iilan lang yung pulis. Kaya nagkaroon ng poso. So siguro ngayon sa time na parang anyway, konti lang naman yung bilang ng poso, siguro tapatan na nila. 1:1 na. Kung may nakita kang poso, may makikita ka na yun na pulis. Dapat. Ipansin din natin, dito sa may traffic junction, malapit po dito sa may Sanitary Bakery, may nakapaskil po dyan. Kahit naman nun, bawal tumawid dyan. Kasi ang tawiran, etong sa may Arellano, Kanto, tapos A.B. Fernandez East, at saka DBP. Pero may doon na may naka-detail doon ng mga pulis, may table sila. Wala naman silang pakels kung may tumatawid. Wala, visible lang.
visible. Tama, the term is visible lang sila. Pero meron yung iba, visible sa VC sa kanilang cellphone. Dapat busy na rin sila magpatupad Oo. ng peace and order. So, nandun na rin lang sila ipatupad nila yung mga ordinances, tulungan na nila yung poso since naman, yun nga, sabi nga natin, tinanggal noon. Yung naalala natin yan binuo ang poso dahil nga sa kulang ang bilang ng kapulisan sa siyudad ng Dagupan at tinanggal na nga yung pagta-traffic sa kanila. Pero since napakarami naman na nila, ano ang ginagawa nila at meron pang mga ganitong mga ganap na nangyayari po dito sa ating syudad. So, dapat sana matulog na ng kampante yung ating mga kababayan, yung ating mga mangista, mga magsasaka, pero hindi mapagan nila na balang sa baterya, na luganan da, na balang sa gasolina da, at kung ano-ano pa. So, yun, panawagan natin yan sa kapulisan, ayan, at ang chief ng Dagupan City Police Office. Kahapon mga kaibigan, sa lungsod ng San Carlos, ginanap ang kanilang Grand Parade and Street Dancing Competition. Mula sa ano lang to, malapit lang yung kanilang nilakad. Pero syempre, ang pinakaantabayanan dyan, yung Street Dancing Competition na ginanap sa open space malapit sa Schools Division ng San Carlos. Nag-umpisa yung parada bandang 4:30 ng hapon, kung nag-start on time. And then, base dito sa mga nakikita nating posts sa City Information Office San Carlos City, Pangasinan, FB, ay inabot ng early evening yung kanilang competition. Ayan, naantabayan na lang natin na ma-post nila kung sino-sino yung winners. Sa nasabing Street Dancing Competition sa Mango Bamboo Festival and Fiesta ng lungsod ng San Carlos. Ayan, sa Bulinaw naman natapos na yung kanilang yung grand opening nila at nagsimula yun sa pamamagitan din ng parada at ginanap yun na umaga. Ang purpose ng pagpalit ng oras ng mga parada ng mga LGUs katulad sa Alaminos City sa gabi na, yung kanilang yung may street dancing sa gabi na, at yan sa San Carlos City sa hapon na, pero hindi yan sigurado nagsimula ng 4:30, baka bandang hapon na yan, at ito naman ay 5:30 para maiwasan yung sobrang init ng panahon, pero naabutan pa rin na mainit sa Bulinaw, sobrang init. So 5:30 ng umaga, nagsimula yon sa Balin Bulinaw at nagtapos sa harapan ng El Pescador, kung saan doon na rin ginawa yung programa at saka yung competition para sa drum and lyre na sobrang init. Yan, buti na lang yung mga kabataan, mga bata. Pero marami pa rin daw yata yung meron pa rin yung mga nag-props. Parang normal na nangyayari. Kasi sa init, sa pagod. Normal na nangyayari sa kapag nakakaroon ng mga street dancing competition. Pero ngayon talagang hindi na advisable yung oras katulad ng dati. Pero wala naman na actually ngayon. At dito sa Dagupan, tinanggal na nga ang Gilon-gilon. Street dancing. Yan, yung gilon-gilon at ilang activities na lang yung ipapatupad dito sa Dagupan City. So, nakita ko na actually kanina yung schedule, naglabas na sila ng schedule dito sa Dagupan City. Magsisimula 18, kailan may 18 next week? Itong Sabado. Ano na ba ngayon? 13. Sa Sabado yung 18. Ayun, 18 Sabado, Bangus Festival Trade Fair, Baratilyo. Nako, kapag pumunta ka dyan, sigurado may bit-bit ka na namang Hindi, kasi yung Baratilyo nila, puro yung always, same every year. Yung Baratilyo, yung yun ukay. Yung trade fair. Ukay. Ukay, at kasi saka meron namang mga bago. Yung Baratilyo natin dito, parang uniform, alam mo na, nandyan siya araw-araw. Baratilyo yun, nasa isip ko trade fair na yung mga gulay. Oo. Bangus Festival Trade Fair, ito yung Baratilyo sa Zamora Street and Galvan. Ito yung always pag Bangus Festival at saka pag City Fiesta. Pero bukas sa City Mall Big Atrium, sa mga naghahanap ng trabaho, merong job fair sa Lucao. At saka bukas yun sa 14 at Department of Migrant Workers sa National Conference naman 15 and 16. At meron silang Bangus Rodeo rin.
Ito yung mga traditional na events sa yung Bangus classifier, Festival. Bangus classifier, bangus most beautiful, bangus, longest bangus, mga ganon. Maganda kasi in-adjust nila yung time. Dati kasi umaga, naabot ng tanghali hanggang alauna kung bakit napakahaba. Pero ngayon naman, base dito sa schedule ng Dagupan, mag-uumpisa ng alas 4 ng hapon. Thursday yon. So yung alas 4, pwedeng ma-move ng... so okay lang yung oras. Alam naman natin dito sa atin, sa Pilipinas, Filipino time, sabi nila, alas 4, alas 5 yan magsisimula. Tapos, mahirap lang na nang sumagangganan noon bilungot. Dental mission naman, ang susunod na ng dental mission, tapos project linaw mata, cataract operation, bangusin, o bangus cuisine. Ito luto naman to. Yung original nito na pangalan ay 101 Ways to Cook Bangus. Ayan, sa City Plaza, alas 2 ng hapon sa April 21. And then, April 25, Run for Safe or Secure and Abuse-Free Environment. So ano to? Takbo. Fun run. Oo. Suzuki Day at Globe Day. Yan. So talagang pinasimple din na rin lang nila yung yung mga activities at sisterhood agreement signing with San Juan City Hall. Tapos Yun sa April 30. Thursday. At yun nga, ito yung pinakahihintay na street party, Kalutan na Dalan, alas 5 sa gaganapin April 30 pa rin. Sa Di Venecia Road Ayan. Extension. At syempre yung, sabi ko nga, ang magiging pinaka crowd drawer dyan sa Bangus Street Party, Kalutan at Dalan ay si Elias. The very famous Elias. Ayan. Yan po yung event sa Kapilido ko. Ano apelido niya? Hindi ako, kapilido ko. Susan Elias Valdez siya daw. Kakambal nyo. First name niya Elias. First name niya Elias. Alam mo, apelido niya Elias. Elias, ayan. Magaling po yun na kumanta at naging sikat na not only in Mindanao, that naimbitahan na rin siya all over kahit sa mga television shows and even abroad. So yan po, Bangus Festival ng Dagupan. Ayan, tapos na rin ang R1AA. Congratulations sa mga nanalo. Champion natin ang Dagupan. Ang number 1, sa top ranking number 1 ay Lawag City. Lawag. Bakit may nakita ko champion Dagupan? Ay, yung mga champions nila, marami. Yung per sports category. Oo. Parang gano'n. Kasi di ba wala nang tinanggal na nga yung ranking. Pero meron na. Pero merong nilabas na ranking. Binalik din. Yung top 1 ay ang Lawag City. Schools Division. And then number 2, ayan, hinahanap ko yung number 1, sa para games naman, ito naman sa para games, para ito sa mga atleta na may disabilities. Palaging number 1 naman dyan ang San Carlos City sa para games ng R1AA. So number 1 ang San Carlos City, number 2 ang Pangasinan 2, and then San Fernando City, Vigan, Pangasinan 1, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Dagupan, Batak, Lawag, Urdaneta, Alaminos, and Candon. Maraming atleta ang nami-maintain ng San Carlos City yung pag-train nila ng kanilang mga para-athletes. So, yan yung standing sa para games. Sa Alaminos City, konti lang yung medals nila. 44 lang daw yung medals nila for Valiant Islanders. Pero very proud sila kasi nakuha nila yung pinakamagandang award at feeling blessed sila kasi yung SDO Alaminos City ang most disciplined delegation. So, ito yung medal tally, overall medal tally sa R1AA, Region 1 Athletic Association meet na ginanap sa Candon, Ilocos Sur. So, nanguna nga ang Lawag City, sumunod ang Ilocos Norte, Pangasinan 1, Pangasinan 2, Urdaneta, Ilocos Sur, Dagupan, La Union, San Carlos, San Fernando, Alaminos, Vigan, Candon, at saka Batak. We have 14 schools divisions. Ay, tinalo rin naman pala siya. Tinalo niya yung Vigan. So, sabi na Alaminos, we may not have won the game, but we won the most important fight. For a man to conquer himself is the first and noblest of all victories. Yun nga, most disciplined delegation. At pinaka talagang all praises ang iba't ibang divisions sa hosting naman ng Candon City. For the very first time, lahat ng atleta, binigyan sila ng
tutulugan. Hindi na sila nagdala ng sarili nilang banig, etc. Kompleto. Ang galing Ang galing. At sabi nga ng kanilang mayor, Mayor Singson, sabi niya, dapat bigyan ng komportableng tutulugan ang mga bata dahil mga pagod yan sa mga training. Plus, pag maglalaro na, pagkatapos niyan, pagod na pagod. So, kailangan relax sila sa kanilang pagpapahinga at pagtulog para kinabukasan, refreshment ulit. Ang ganda ng hosting. Very good. Kasi sa ibang lugar, yung mga atleta na walang kakayanang kumuha ng hotel or maghanap na ibang mas komportableng tutulugan sandala ng tumenta doon si Kara Plus sa kung mga sa mga school rooms. Didepende rin sa mga host ng billeting schools. At syempre, pag sinabing didepende sa ibibigay, amenities na ibibigay nung host school, billeting school, didepende rin yun sa mga magulang. Kasi di ba, kung pwede makiusap, baka pwede pong magpahiram kayo ng isang unan, isang kumot. Naranasan ko na yan eh. Now, which is willing naman ang mga parents. Kaya lang ito, sa Candon City, ay binigay na nila lahat. Binigay lahat ng LGU. Oo. Yan, congratulations. Mga kaibigan, ang bilis po ng oras natin. Ganap na pala 5:48. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Ilan sila ang aktibidad ng Pistay Daya 2026 sa Pangasinan, kasunod ng naranasang krisis sa enerhiya at alinsunod sa direktiba ng DILG hinggil sa energy conservation. Kabilang sa may hindi matutuloy ngayong taon ang Wave Pangasinan Dance Challenge 2026 na isa sa may inabang tampok ng selebrasyon. Ayon kay Governor Ramon Gico III, ito ay bilang pagtalima sa panawagan ng DILG na pasamantalang iwasan ang mga magagalbong pagdiriwang na nangangailangan ng malawakang paggamit ng enerhiya. Sinabi pa ni Governor Gico na hakbang na lokal na pamahalaan ay tugon sa nararanasang krisis sa enerhiya na dulot ng umiiral na tensyon at kaguluhan sa Middle East. Nauna nang naglabas ng pahayag sina Governor Gico at Pistay Daya Chairperson Maan Gico na gagawing mas simple, payak at makabuluhan ang pagdiriwang ngayong taon upang makatipid sa enerhiya. Abangan ang susunod na balita mula sa pamahalang palalawigan ng Pangasinan. Susan niya daw, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ladies and gentlemen, the new face of your favorite restaurant in Dagupan City. The original party place in town. The Music Warehouse Club Dagupan City. No need to go to Manila's top bars like Silo and BSK Club. Dagupan has it all. Fully air-conditioned with free entrance, free parking, and restrooms for all. Doors open at 7 p.m. Do well, live well, and dress really well. Find us at Paris Street, Barangay Pogo Chico. Contact us at 075-522-2617. Reserve your tables now. Hindi umuurong sa pagtulong, kawang gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO. Hindi umuurong sa pagtulong. PCSO, PCSO. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ni Mrs. Flordelisa Barbosa, ti Rosario, Santiago City. Agtawenat ti 63. Manungatawon nga aglutluto ako, tada karinderya. Mariknat agpipikal. Ti imat iso nga nangugat ti radyo, dati agas nga pao di arko. Pinagas ko. Mayat na ti epekto na. Duti food supplement nga napadpadasa ko. Awan ti epekto na. Dato pao di arko, idi nagtumarak, manual daw lang. Han nga agpipikal ti imakon. Awisan kay nga padas, tapos may katmet, nagita rekret na inyo, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo
ay garantisado. Kaya sabay natin paghandaan ang kinabukasan. Sa Fortune Life, maaasahan mo magpapako sa aking pangako. Para sa compulsory insurance coverage for agency-hired migrant workers, Fortune Life Insurance. Securing your tomorrow today. Oy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano bang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown Dagupan City. TWIC, Liway Manantan at Susan Yaraw sa Todo Balita. Meron na lamang 7 minuto bago mag alas 6 ng umaga. Kayo pa rin po ay nakikinig sa Todo Balita. Good morning kay Sir Napoleon Ko, kay Cecilia Morante, kay Aurea de Guzman, and Ferdinand Jose II, kay Kuya Benji Tan, magandang umaga. At saka kay, syempre, kay Mamata and Tropa, magandang umaga po sa inyo. Yan, at lahat po na ating mga biyahero na nakatune in po sa ating himpilan, at saka lahat ng mga namamalengke ngayon na kung saan may nakatune in dyan na nasa DWIC 9.3 News FM Northern Luzon dyan sa Manimgas Market. Good morning. Ang talagang ramdam na ramdam ng lahat itong epekto po ng pagtaas ng presyo ng gasolina, lalo na yung ating mga drivers at mga transport groups, ang mga bus companies, sila po ay nagbawas ng biyahe. Yan ginagawa na lang nila bago umalis sa sa terminal, as much as possible ay puno. Yan, ano nang tawag nila? Loading factor. Loading factor para yung masiguro na yung kanilang biyahe ay bawi. Hindi na kagaya ng dati na may oras. Kahit na nag-iisa ka lang na pasahero. Parang interval before, pag yung sa Victory ay parang 15 minutes. Oo, bilis na rin. Bilis. 15 or 30. Basta pag oras mo na, larga na. Kaya nga may time nga na kami kumisan, di ba? Solo ko yung solo ko yung bus. Hawak ko ang beat. Pero ang yung biyaheng Dagupan Bulinaw, sigurado namang may masasakyan po kayo. Yung pabalik, merong terminal doon ang Partas. Ang biyahe pala noon ay Bulinaw, Baguio. Saan yung Partas? Halos katabi lang, yung hilerang yon, yung terminal ng Victory Liner, and then una yung 5-star, magkatabi Victory Liner, at bandaro naman yung Partas. So marami kayong masasakyan. May masasakyan kayo pa uwi ng Central Pangasinan o Dagupan. Maganda rin yata yung Partas eh. Oh, parang bago yung saka mga mabilis yun, nagpartas di jay. Kung ganun pa rin sila kapartas. Kasi para ba ibang kulay, ibang design. Pero yun po, may masasakyan kayo. At saka sabi po ni Mayor Boying Celeste ng Bulinaw, iba yung nila, 4-day work week. So hinati nila yung araw. Monday, Tuesday may pasok, Miyerkules walang pasok, Thursday, Friday may pasok, Sabado walang pasok. Pero dati dati Monday ang day off nila ang day off tama. Monday walang pasok kasi tapos may pasok ng Sunday. Sabado. Sabado. Oo, kasi yung Sabado yun yung palengke day. So ngayon, Monday, Tuesday, Miyerkules walang pasok, Thursday, Friday may pasok. Ang explanation ni Mayor Boying Celeste, kasi masyadong mahaba yung araw na walang pasok, kawawa yung mga taga-barangay, lalo na yung malalayo na pupunta sa bayan, mamamalengke, isasabay na nila yung mga kailangan nilang gawin sa munisipyo. So at least may pasok ng bukas ang munisipyo nila
sa Bulinaw ng Thursday, Friday. Ang walang pasok ay Wednesday at syempre yung Saturday, Sunday. So yun yung kanilang adjustment naman. Okay, ngayong panahon ay ano talaga, hanapin nyo na kung saan merong Operation Tuli na libre. Ayan, sa Siyudad ng Alaminos, kasalukuyang ginagawa ang libreng Operation Tuli ng pamahalang lungsod sa pamamagitan ng City Health Office para sa mga kabataang lalaki. So, 100 boys, araw-araw ang target, first come, first serve. So, susunod na schedules, tapos na kahapon. So, 19 at 26 ang last 2 days na na schedule nila. At ang venue ay sa City Health Office Building, Poblasyon, Alaminos City, alas 8 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. So, 100 na kabataang lalaki yung kanilang tutuliin. So, meron pang 200 slots na available. Speaking about 4-day work week pa rin sa advisory ng Commission on Elections sa lahat ng kanilang mga opisina all over the country, sarado ng Lunes. Ayan, Mondays, offices closed. Pero ang 4-day work week nila ay Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. 5. Actually, parang hindi sila nag-cancel. In-adjust lang nila. Tuesday to Saturday bukas ang mga opisina ng COMELEC. Ayan, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Paspasan nyo lang, malapit na ang Mayo. Parang na, may narinig ako na nabasa ako na May 18, yung last day ng registration para sa barangay NSK elections. Tapos, may schedule na rin na inilabas Meron silang calendar of activities. Nang inilabas kung kailan dapat mag-file ng parang September. Hanapin mo, research mo na. Yeah, nakita ko na yon. Hinahanap ko siya ulit. So, ito sandali. So, yun, wag kayong babagal-bagal. Lalo na yung kung gusto nyong makaboto talaga sa eleksyon. Ito yung catch diyan Di ba pag November 1, before November 1, talagang maraming umuwi para magbakasyon. Yung paano kaya yon? So, ibig kayang sabihin nun, kukonti o mababawasan yung mga magbabakasyon sa probinsya para sa araw ng mga patay. Kasi ang eleksyon, November 2. Hindi. Dadami pa rin yan. Pareho pa rin yan. Kasi iba, kung nasa Manila ka, hindi na sila uwi. Gagawa sila ng mag-adjust sila. Hindi na silang babakasyon ng ilang buwan para makauwi lang sila ng November. Kasi yan, ang November 1, parang parang reunion na talaga yan Yan lang yung panahon na nakikita-kita, nagkakasama-sama, mga magkakaibigan, tsaka mga magkakamag-anak. Tapos pala, susundan ito ng November 2 na eleksyon. Eleksyon ng November 2. So talagang holiday yung talaga rin yan. Yung mga ungkurong, Glaro on Ladkin. Diyan, munisipyo. Klaro on Lad Barangay, ay on Ladkin. Cementerio. Hindi mas maganda doon kasi mas mahirap doon, labo-labo doon. Pero hindi halata. Sinong kukurungin nila yung taga Manila? Ang gapoy manuurol di man. So, ibig sabihin, yung iba, imbis na i-postpone nila sa November 2 yung pagpunta nila ng sementeryo, aagahan na nila para present sila sa gabi sa kanilang tahanan, November 1. Hindi, sa ipakurungan dito, hindi mala sementeryo, parang nga po urol. Kasi walay urol. Tayo magbibigay ng kandila, ha? Mananungan tayo dyan yan, puntod nan unya. Kwanto. Kahirap nun, ha? Ang luwang nung kanilang iikutin. Tapos, hindi halata, akala mo pila na naghahanap ng puntod. Pila pala na naghahanap ng kurong. ng pakurong. Pero mga kaibigan, bilis na oras natin. Wala na po tayo sapat na oras. At tabayan po ninyo ang susunod na programa, Early in the Morning. Makasama po ninyo si Karen Orly Navarro, programa Todo Balita at Komentaryo. Kami po niyo nakasama sa technical side, si Randy, Richard. Sabi ko sa'yo, magkamukha talaga kayo. Tinignan ko lang yung ulo Yun lang yung difference nila Yung Richard Ulanday. Ako po si Liway Manantan Iparagire. Ako naman si Susan Valdez Yada. Magandang umaga po sa inyo lahat. Sumainyo ang Todo Balita, Lunes hanggang Sabado, dito sa DWIZ-FM 89.3 News Radio Dagupan.